Hi guys! Good afternoon. So nandito na tayo sa part 2, lalo-lalo sa mga gustong mag-abroad dyan. So ang sinasabi ko lang po guys ay pawarawang katotohanan lang at higit sa lahat. Yung experience ko lang, based of my experience lang to sa mga nagsa-Saudi. So syempre ang topic naman natin ngayon guys ay syempre yung mga klema. So ang klema naman dito sa Saudi or Middle East, kagaya ng Saudi Arabia. Dito po ay merong 5 buwang taglamig, meron din po dito 7 buwang tag-init. So, syempre, sa mga nagsasabi, mainit pa talaga dito? Yes po. Sabi ko nga, hindi nyo kakayanin, no? Pag sumusuot sa balat, sabi nga nila, walang umuulan na yelo o hindi siya nag-ice, no? Pero grabe po ang ang lamig dito kapag talagang naglamig. Sa mga nagsasabi po na ang Saudi po ay puro mainit lang, mali po yun. Sa mga nagpipidos na kadalasan sinasabi nyo palagi tag-init, pero hindi nyo man lang sinasabi po yung mga I'm sorry to say that kasi baka mamaya ma-offend ko kayo. Pero sana idagdag nyo na rin po yung taglamig sa akin lang. Kasi kapag nakakaranas po kami ng taglamig dito, lalo na sa Riyadh ako, tapos napunta ako ng Jeddah, napunta ako ng Hopop, napunta ako ng iba't ibang province kagaya ng Najran. Sobrang lamig doon. Hindi yun nasabi ng nagpipidos na grabe pala ang lamig. Kaya yung mga jacket, grabe po ang mahal dito niyan kapag halimbawa taglamig. So, kapag tag-init naman, napakamura ng jacket. Parang mura lang, 5 real, ganun. So, ang 7 months po natin, ang taglamig dito guys is, para malaman niyo kung magtataglamig na talaga is ano to, kagaya ng, nagkakaroon tayo ng sunstorm sa Riyadh. Dito naman sa Jebel, alam ko, walang sunstorm na yan. Nangyayari lang dito is fogs, yung parang bumaba yung ulap, parang maulap talaga, para sa Baguio, ganun. So, kapag ganun, biglang after 2 days, uulan. Sa mga nagtatanong umuulan ba sa Saudi? Yes po. Siguro mga na-experience ko lang is 6 na beses sa loob ng 1 taon. Sa Riyadh, naka-experience ako dyan ng 3 araw na sunod-sunod. Pagkatapos 1 araw, tapos sumunod araw, tapos ganun, pawala ng pawala. Yun ay nagpapalit na ng klema. Ibig sabihin, yung dating tag-init, huling tag-init na yon, magpapalit na yun ng taglamig, pero lalamig siya utay-utay, hindi siya lumalamig ng mabilisan o lamig agad, ganun hindi. Halimbawa, 1 araw malamig, tumataas siya. Tapos sa kalagitnaan, sabi ko nga sa inyo, 5 buwan taglamig, 2 buwan na palamig ng palamig, 1 buwan na sobrang lamig niyan. So yun yung nasa gitna. Pagkatapos nun, diretso na naman yun, pababa. Ayun, yung lamig na yun, malamig pa rin siya, yung sa pababa. Pero hindi siya totally malamig na, yung pababa na. Sabi ko nga parang triangle. Ito yung pinakamalamig, tapos pag ganun. So magbabago na naman ang magkakaroon ka na, makaka-experience ka naman ng mga sunstorm, fogs, kung ano-ano pa. Tapos aakyat na, hindi naman totally yan kapag bumaba is mainit na talaga. Aakyat na uli yan sa tinatawag na painit ng painit. Pero hindi siya totally mainit lang. Ano na siya ng kagaya ng maabot na ng 16, 17, 18, 19, 20 degrees Celsius po yan, pataas ang patas. Hanggang umaabot po yan ng 60. Ang 60 po ay umaabot po dito ng tinatawag na level 6. So, pag nag-level 6 na po, wala na pong trabaho yan. Automatic yan. Level 5, ganun din po. Sa Riyadh, ganun din. Pag level 5, level 4, dito rin sa Jebel, kaya lang, sometimes meron talaga kailangan ng trabaho. Kaya yun, nagkakaroon po tayo ng pagtatrabaho kahit sobrang init. Sa pagtaglamig, inuulit ko po, kailangan nyo mag-provide ng mga jacket. Kasi ang taglamig, napakamahal ng jacket dito kapag taglamig po. Hindi kayo makakabili ng mura. Pero pag tag-init, pwede kayong bumili po ng jacket kahit saan. Makakakita kayong jacket, napakamura.
Sa mga nagtatanong po, especially sa mga nagsasabi ng ano ba yung klema sa Saudi, yan po, at least na-explain ko pa. Sa susunod na video ko guys, actually naisip ko lang to kasi marami nag-PPM sa akin, Daddy, pwede bang mag-apply ng abroad? Ano bang bansa ang pwede mapuntahan? Actually kapag first timer kayo, mag-try muna kayo sa Saudi kasi ang Saudi, dito kayo parang ano to, training ground. Dito kayo mahasa, dito kayo masasanay, dito kayo magiging matibay, eka nga. Dito nyo malalaman kung kaya nyo ba o hindi. Kapag nagtyaga kayo dito, malalaman ninyo talaga kung paano talaga mag-abroad. Kasi nandito lahat. Hirap, higpit, luwag, kung ano-ano, disiplina. Nandito yan sa Saudi Arabia. So, sa mga gusto mag-abroad, sinasabi ko nga po sa inyo, sa susunod na video ko, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga tip at technique natin para sa pag-apply. Ang sinabi ko lang na ngayon ay yung tinatawag nating klema dito sa bansang Silangan, gitnang Silangan, sa Saudi Arabia. Klema po yun. Hindi ko po sinasabi dito na, based of my experience po, hindi ko sinasabi na ako'y scientist o kaya ay ako isa sa mga, hindi po. Ako po ay kinikwento ko lang yung katotohanan na based sa aking experience at kaalaman at pananaw. Yan lang po yun. Sa mga, kung ayaw nyo naman tanggapin at may mas magaling pa po sa akin na na may na-experience kayong iba, wala nang problema yun. I-share nyo din. Sa akin, sinishare ko lang po yung kung ano lang yung aking na-experience. So hanggang dito lang aking video. Abangan nyo yung part 3. Kasi ang part 3, papaano, ano yung mga bawal. Part 4, napakasimple mag-apply. Ano ang kailangan gawin. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much.